Sa puso ng lambak ng mga bulong na matatagpuan sa pagitan ng mga sinaunang taluktok na nababalot ng hamog, naroon ang nayon ng Oakhaven. Sa loob ng maraming henerasyon, ang mga tao rito ay namuhay ng payapa. Ang kanilang buhay ay pinamamahalaan ng pag-ikot ng araw at ng karunungan ng kanilang mga ninuno. Ngunit ang kapayapaang ito ay hindi isang pagkakataon lamang. Ito ay isang pamana na pinoprotektahan ng isang tagapagbantay, isang tradisyon na kasing tanda ng lambak mismo. Ngayon, ang tagapagbantay na iyon ay isang dalagang nagngangalang Alena. Hindi ipinanganak si Alena para sa gampaning ito, siya ay pinili. Noong bata pa siya, nakikita niya ang hindi nakikita ng iba. Mga bahagyang kislap ng anino sa gilid ng kakahuyan, mga bulong sa hangin na hindi lamang kaluskos ng mga dahon. Nakilala ng pinuno ng nayon, si Kael, ang mga palatandaan. Nakita niya sa kanya ang parehong matalas na pakiramdam na nagpakilala sa bawat tagapagbantay bago siya. Sa ilalim ng kanyang gabay, natutunan ni Alena na pakinggan ang kagubatan, basahin ang mga bituin at unawain ang maselang balanse sa pagitan ng kanilang mundo at ng mundong hindi nakikita. Ang kanyang mga araw ay isang ritmo ng tungkulin at pagbabantay. Sa madaling araw, nilalakad niya ang paligid ng nayon. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang mga sinaunang batong pananggalang na kumikislap ng bahagya at mahiwagang liwanag. Ang mga batong ito ang unang linya ng depensa ng nayon, isang mahiwagang harang na pinalalakas ng sama-samang paniniwala at ritual ng mga mamamayan. Sa gabi, habang tulog ang iba, madalas umakyat si Alena sa pinakamataas na kampanaryo. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa nagbabagong hamog ng lambak. Siya ang tagabantay sa pader, ang tahimik na tagapagtanggol laban sa gumagapang na lagim na nagkukubli sa kadiliman. Kamakailan, naging mas matapang ang mga banta. Ang mga bulong ay naging mahinang ungol at ang mga kislap ng anino ay nagkaroon ng mas nakakatakot na anyo. Ang mga alagang hayop ay naglaho ng walang bakas at malalalim. Di natural na mga marka ang lumitaw sa mga pinakamatandang puno. Ang takot, isang malamig at hindi inaasahang bisita, ay nagsimulang bumalot sa Oakhaven. Ang mga taga-nayon, bagamat takot, ay nagtitiwala kay Alena at sa kanilang mga tradisyon. Alam nila ang kanilang bahagi sa sinaunang kasunduang ito. Bawat linggo, nagtitipon sila para sa ritual ng liwanag. Sa paglubog ng araw, bawat pamilya ay nagdadala ng gawang kamay na parol sa liwasang bayan. Sabay-sabay nilang sinisindihan ang mga ito habang binibigkas ang mga sinaunang salita. Ang kanilang mga tinig ay humahabi ng isang tapiserya ng pag-asa at pagsuway. Ang ritual na ito ay higit pa sa isang tradisyon. Ito ay isang gawa ng kapangyarihan. Ang pinagsamang liwanag at pananampalataya ng mga taga-nayon ay nagpapalakas sa mga batong pananggalang. Itinutulak pabalik ang gumagapang na kadiliman at pinagtitibay ang kanilang kalooban na magtiis. Ito ay isang maganda, maningning na pagpapakita ng pagkakaisa. Isang tanglaw ng katapangan sa harap ng karamihan. Isang gabi, dumating ang pag-atake. Hindi isang banayad na pagpasok, kundi isang ganap na pagsalakay. Isang halimaw na nilalang, isang nilalang ng baluktot, na anino at buhol-buhol na mga sanga ang sumira sa mga panlabas na pananggalang. Ang dagundong nito ay tunog ng nababasag na kahoy at matinding poot, na umalingaw-ngaw sa buong lambak at naghasik ng takot sa puso ng mga taga-nayon. Nagkaroon ng gulat, ngunit ang matatag na boses ni Kael ay pumutol sa kaguluhan, na hinihimok ang lahat na pumunta sa bulwagan. Si Alena, gayunpaman, ay tumakbo patungo sa panganib. Gamit ang kanyang tungkod na inukit mula sa ubod ng isang sinaunang puno ng oak at may dulo ng kristal na umuugong na may nakatagong enerhiya, hinarap niya ang halimaw sa gilid ng liwasang bayan. Ito ay isang nakakatakot na sayaw ng liwanag at anino. Ang nilalang ay napakalakas, ang mga aninong kuko nito ay humahawi sa hangin, ngunit si Alena ay mabilis at tumpak. Gumagalaw siya na parang hangin. Ang kanyang tungkod ay malabo. Sinasangga ang mga pag-atake nito
at gumaganti ng mga nakatutok na pagsabog ng liwanag. Alam niyang hindi niya ito matatalo sa pamamagitan lamang ng lakas. Ito ay isang labanan ng kalooban tulad ng lakas. Habang siya ay lumalaban, humugot siya ng lakas mula sa enerhiya ng nayon. Ang hindi natitinag na pananampalataya ng kanyang mga tao, ang mga alingaungaw ng ritual ng liwanag, ang lakas ng lupain mismo. Naramdaman niya ang kanilang sama-samang pag-asa na dumadaloy sa kanya, na nagpapagatong sa kanyang determinasyon. Sa loob ng bulwagan, ang mga taga-nayon ay hindi nasisindak. Pinangunahan ni Kael, nagsimula silang umawit, hindi sa takot kundi may matinding, nagkakaisang determinasyon. Lumalakas ang kanilang mga boses, dala ang sinaunang kapangyarihan ng kanilang lahi, at ang liwanag mula sa gitnang apuyan ng bulwagan ay nagliliyab, nagpapadala ng pulso ng enerhiya sa buong nayon. Naramdaman ni Alena ang pag-alo ng kapangyarihan habang nagsisimula na siyang manghina. Ang kristal sa kanyang tungkod ay nagliyab na may halos nakakasilaw na kaningningan. Sa isang huling determinadong sigaw, inilipat niya ang lahat ng enerhiyang iyon. Ang pananampalataya ng nayon, ang lakas ng lupain, ang kanyang sariling hindi natitinag na espiritu, sa isang mapangwasak na dagok. Isang sinag ng dalisay, puting liwanag ang lumabas mula sa kanyang tungkod, na tumama sa pusod ng aninong halimaw. Ang nilalang ay nagpakawala ng isang huling, masakit na sigaw na natunaw sa 1,000 bulong, at pagkatapos ay naglaho ito. Nag-iwan lamang ng nananatiling ginaw at amoy ng osono. Bumagsak ang katahimikan sa Oak Haven na binasag lamang ng mabigat na paghinga ni Alena. Dahan-dahang nagsilabasan ng mga taga-nayon, ang kanilang mga mukha ay pinaghalong pagkamangha at ginhawa. Hindi sila nagsaya. Sa halip, nilapitan nila siya ng may tahimik na paggalang. Ang kanilang mga mata ay puno ng pasasalamat. Hinarap nila ang kadiliman ng magkakasama at nagwagi. Si Alena, ang tagapagbantay, ay tumayong matatag, hindi lamang bilang isang tagapagtanggol, kundi bilang isang simbolo ng kanilang pinagsamang lakas. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Muling magtitipon ang mga anino. Ngunit alam din niya na hanggat pinapanatili ng mga taga-Oak Haven ang kanilang mga tradisyon, hanggat sila ay magkakasamang nakatayo sa liwanag, hindi sila kailanman tunay na matatalo. Ang kanilang pagbabantay, ang kanilang sandata, ang kanilang pagkakaisa, ang kanilang kalasag, at ang kanilang tagapagbantay, ang hindi natitinag na puso ng kanilang katapangan. Maaaring maraming lihim ang mga ulap ng lambak ng mga bulong, ngunit ang diwa ng mga tao nito ay nagniningning ng mas maliwanag kaysa sa anumang kadiliman, sa isang liblib na lambak na nababalutan ng walang hanggang hamog. Matatagpuan ang nayon ng silangan, isang lugar kung saan ang oras ay tila tumigil. Dito, ang mga sinaunang tradisyon ay hindi lamang alaala, kundi buhay na bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay. At sa gitna ng lahat ng ito ay si Alena, ang batang babae na itinakdang maging tagapagtanggol ng nayon. Hindi siya isang ordinaryong mandirigma na may hawak na espada. Ang kanyang lakas ay nagmumula sa malalim na koneksyon niya sa kalikasan at sa mga espiritong nananahan dito. Mula pagkabata, sinanay si Alena ng mga matatanda ng nayon. Tinuruan siyang makinig sa bulong ng hangin, umunawa sa wika ng mga dahon at humingi ng gabay sa mga bituin. Ang kanyang tungkulin ay protektahan ang silangan mula sa mga misteryosong banta na nagkukubli sa kailaliman ng gubat na nakapalibot sa kanila. Ang mga bantang ito ay hindi mga ordinaryong halimaw. Sila'y mga nilalang na isinilang mula sa takot at pagkalimot. Mga aninong lumalakas tuwing humihina ang pananampalataya ng mga tao. Ang mga taga-nayon ay may mahalagang papel din. Bawat takip-silim, nagsasagawa sila ng ritual ng pagbabantay. Nagtitipon sila sa gitna ng nayon. May dalang mga sulo na gawa sa kahoy ng puno ng balete, na pinaniniwala ang may kapangyarihang magtaboy ng masasamang espiritu. Umaawit sila ng mga sinaunang himno, mga awiting nagpapaalala sa kanila ng kanilang kasaysayan, ng kanilang katapangan at ng kanilang pagkakaisa.
Ang liwanag ng kanilang mga sulo at ang lakas ng kanilang mga awitin ang siyang bumubuo ng isang hindi nakikitang harang na nagpoprotekta sa buong nayon. Isang gabi, naging kakaiba ang katahimikan. Ang karaniwang tunog ng mga kuliglig ay napalitan ng isang nakabibinging kawalan. Naramdaman ni Alena ang pagbabago sa hangin. May mabigat, may malamig at may panganib. Mula sa kadiliman ng gubat, isang nilalang ang lumitaw. Ito'y isang anino na may mga matang nagliliyab na parang baga. Isang nilalang na tinatawag na kumakatok. Isang espiritu ng kalungkutan na kumakain ng pag-asa. Ito ang pinakamatinding banta na haharapin ng silangan. Agad na kumilos si Alena. Hawak ang kanyang tungkod na gawa sa sanga ng puno ng nara na binasbasa ng mga naunang tagapagtanggol. Hinarap niya ang kumakatok. Ngunit alam niyang hindi niya ito magagapi ng mag-isa. Sumigaw siya sa mga taga-nayon, "Huwag kayong bibitaw, lakasan ninyo ang inyong mga awit. Ang inyong pananampalataya ang aking kalasag." Sa simula ng hina ang mga taga-nayon. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanilang mga puso at ang liwanag ng kanilang mga sulo ay unti-unting nandilim. Napansin ito ng kumakatok at lalo itong lumakas. Ang anino nito ay lumaki, handang sakupin ang buong nayon. Ngunit isang matandang babae, si Lola Iska, ang unang naglakas ng loob. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na sulo at sinimulang awitin ang himno ng buong puso. Ang kanyang tinig, bagamat mahina, ay puno ng determinasyon. Isa-isang sumunod ang iba, ang bata, ang matanda, ang mga magsasaka, ang mga manghahabi, lahat sila'y nagkaisa. Ang kanilang mga tinig ay naging isang malakas na daluyong ng pag-asa, at ang kanilang mga sulo ay muling nagliwanag, mas maliwanag pa kaysa dati. Naramdaman ni Alena ang pagbabalik ng lakas. Ang liwanag mula sa nayon ay dumaloy sa kanya, nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang tungkod. Itinutok niya ito sa kumakatok at isang sinag ng purong liwanag ang bumulwak mula rito. Ang anino ay umungol sa sakit, hindi dahil sa pisikal na pinsala, kundi dahil sa tindi ng pag-asa at pagkakaisang bumabalot dito. Hindi nito kayang mabuhay sa isang lugar kung saan naghahari ang liwanag. Unti-unti, ang kumakatok ay naglaho, pabalik sa kadiliman kung saan ito nagmula. Nang maglaho ang panganib, isang malalim na katahimikan ang muling bumalot sa paligid. Ngunit sa pagkakataong ito, ito'y katahimikan ng kapayapaan. Nagyakapan ang mga taga-nayon, ang kanilang mga mukha ay basa ng luha ng pasasalamat at tagumpay. Lumapit si Alena sa kanila, hindi bilang isang bayani na nakatataas kundi bilang isa sa kanila. "Hindi ako ang nagligtas sa atin ngayong gabi," sabi niya. Tayong lahat, ang ating pagkakaisa, ang ating pananampalataya sa isa't isa, at ang ating pagmamahal sa ating tahanan. Iyan ang tunay na mahika na nagpoprotekta sa silangan. Mula sa gabing iyon, lalong tumibay ang ugnayan ng mga taga-silangan. Naintindihan nila na ang tunay na tagapagtanggol ay hindi lamang isang tao, kundi ang buong komunidad. Si Alena ay nanatiling kanilang gabay, ngunit alam ng bawat isa sa kanila na sa loob nila ay may sulo na kailangang panatilihing nagliliyab. Ang kwento ni Alena at ng kumakatok ay naging isang alamat na ipinapasa sa bawat henerasyon. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, ang pinakamaliit na liwanag ng pag-asa kapag pinagsama-sama ay kayang magtaboy ng anumang anino. At sa lambak ng silangan, ang liwanag na iyon ay hindi kailanman mamamatay. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan niyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mas marami pang mga alamat at kwentong bayan na tulad nito. Magkita-kita tayo sa susunod na video.